Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy. Ngayong araw nga pala mga kumarites ay March 22. At ngayong araw nga pala ay investiture nga pala ng aking anak sa school. May ibinigay nga pala sa aking papel yung aking anak at doon nga nakalagay yung mga dadalhin niya sa school. Ang mga nakalagay nga pala ay itlog, may saging na saba at meron nga din palang Lucky Me Payless. Yun nga lang ay wala kami dito at yun na nga lang Lomi ang pinadala ko. At ayan, kailangan din itong sako at itong uling. Buti na nga lang lahat nga na nakalista ay meron nga kami dito sa bahay. At meron nga din pala nakalagay na 4 na hotdog. At pagkatapos ko nga ma-prepare yung mga dadalhin niya sa school ay ayan, ihatid na nga pala namin sila. At yung aking pamangkin nga ay ganun nga din ang dadalhin, buti na nga lang at meron nga din sa bahay. Pero yung sa aking pamangkin naman ay day camp nga lang yung kanilang gagawin. At yung sa aking anak naman ay night camp. At dahil night camp nga sila ay buti na nga lang at nakahiram nga ako sa kapatid kong si Kumarites ng tent. Pero dahil mukhang kakailanganin ko na nga rin ito, baka maka-order na nga lang din ako sa Shopee. At dahil wala nga din palang uniform yung aking anak na pang Boy Scout, nanghiram na nga lang din ako sa aking Kumarites na si Rose. At ayan, shoutout nga pala kay Kumaring Rose at sa anak niyang si Eboy. Dahil hindi ko na nga kailangan bumili pa ng uniform dahil isang beses nga lang itong gagamitin. Dahil sa susunod na taon nga ay junior high na nga itong aking anak. Buti na nga lang at nagkasya nga sa kanya itong uniform ni Eboy. Inilagay ko na nga rin pala itong neckerchief niya at baka mawala pa sa akin. Nakakatuwa dahil matapos nga ang pandemic ngayon na nga lang ulit itong mangyayari. Sa totoo lang nga mga kumarites hindi ko nga naranasan to. Hindi ko nga rin naranasan na mag night camp sa school dahil nga hindi nga ako pinapayagan. Hindi ko na nga rin sana papayagan yung aking anak dahil nga may pupuntahan kami. Pero sabi nga niya sa akin ay gusto nga daw niya ma-experience yun kaya naman pinayagan ko na. Pumayag na rin naman ako dahil hindi rin naman malayo itong paralan ng Margarita sa amin. At ayan, bumaba na nga rin kami at nag-uumpisa na nga itong Girl Scout. Syempre may mga seremonyas pa yan at hindi ko na nga alam kung ano yung mga sunod-sunod nun. Pinakilala nga muna sila at pagkatapos naman nun ay meron pa nga silang panunumpa. Pagkatapos naman nun ay yung mga ninong at ninang naman. At syempre pagkatapos nga nito ay meron naman silang activities na gagawin. At pagkatapos nga nila ay ang susunod naman ay ang mga Boy Scout naman. At pagkatapos nga ng Girl Scout ay pinaghanda na nga ang mga Cub Scout at Boy Scout. Pinapila na nga sila dito sa may hallway at nandito naman kami sa loob ng gym. At ang a-attend sana dito sa investiture ng aking anak na magiging ninang sana ay si Inay. Yun nga lang ay masama nga ang pakiramdam ni Inay kaya nga hindi nakapunta. Buti na nga lang at naandito nga si Nongnong Kon si JR. Yun nga pala ay kapatid nga ng aking asawa at ninong nga din ng aking anak ng binyag. At ayan, nag-start na nga sila at mukhang mas marami nga ang mga lalaki kaysa sa mga babae. At nung makapasok na nga sila lahat ay mag-uumpisa na nga rin ang program. Syempre bago nga ang lahat ay magpupugay muna tayo sa ating watawat. At pagkatapos ng kantahin ang lupang hinirang ay sinunda naman ito ng panunumpa. Alam niyo ba mga kumarites naglib pa nga ako ng araw na ito para lang masaksihan nga itong program na ito. Dahil gusto ko sa lahat ng event ng aking anak ay present nga ako. Dahil gusto ko nga ay lahat mabidyohan ang mga ganap sa buhay ng aking anak. Aba ay malay nyo pagdating ng panahon kasal naman ng aking anak ang ating bibidyohan. Pero dahil matagal pa nga yun wag muna tayo doong mag-focus dahil naku magbubuntis pa nga ulit ako. Well anyway, nag-start na nga sila at panunumpa naman ng Boy Scout itong kanilang nire-recite. O diba hindi nga nila sa ulo kaya ang hina pala ng mga boses. Daig pa nung maliliit dun sa unahan at napakalalakas ng boses ng mga Cub Scout. At ayan, shoutout nga pala kay Ma'am Bell at nagpunta na nga siya sa unahan para sindihan nga itong kandila. At sa lahat nga pala ng activities ng Boy Scout ay lagi nga palang present si Ma'am Bell. Dahil alam nyo ba na hindi rin nga biro ang maging parte ng Boy Scout? Dahil lahat nga ng training na yan ay inatinan nga yan ni Ma'am Bell. Sinindihan na nga pala nila isa-isa itong mga kandila na hawak nila. At dahil wala nga pala akong makitang kulay puti na kandila sa bahay, ay itong kulay green na nga lang ang pinadala ko dito sa aking anak. Dahil ginagamit ko nga pala yan sa aking mga pampaswerte, yung kulay green na kandila. At ito nga ang pagbibinyag sa mga Boy Scout at Cub Scout ay para ka na rin bininyagan sa simbahan. Dahil yung mga kinuha mo nga ninong at ninang ay mga nangangahulugang pangalawang magulang mo na nga rin sila. At pagkatapos nga masindahan ng kandila ay pinatay na nga rin ito at kasunod naman nun ay ang pagsasabit na nga nitong neckerchief. At ayan, shoutout nga pala kay Nongnong Kon si JR. Nagagaling nga lang pala niya ng duty niya at dito na nga siya dumiretso sa school. At pagkatapos naman nun ay nagpaalam na nga rin sa akin si Kuya JR at may pupuntahan pa nga siya. At ako na nga lang ang naglagay ng sobre dito sa donation box. At hindi pa nga dyan nagtatapos at magpapahinga nga muna saglit. At nakakatuwa nga itong aking anak dahil nga ang mga barkada niya ay mga grade 5 students. At ayan, ito nga pala si Jello at ito nga pala yung makakasama niya sa 10. Nakakatuwa nga itong si Jello dahil gustong gusto niya nga
daw sumama sa camping dahil nga daw kasama si Kurt. Dahil sa susunod na taon daw ay hindi na nga daw niya ito makakasama. Dahil si Kurt nga daw ay mabait at hindi nga daw siya binubuli. Dahil sa totoo nga lang mga kumarites, itong aking anak nga ay ayaw nga rin sa mga bully. Dahil pinapagalitan ko nga yan kapag ka siya ang nambubuli. At nakausap ko na nga rin pala yung lola ni Jello at napakabait nga rin. At ayan, dala-dala na nga ni Jello yung kanyang bag at tinuro na nga ni Kurt kung saan nakalagay yung kanyang mga gamit. Dahil mamaya nga ay magkakabit na nga sila ng tent. At ayan, dumaan na nga itong mga Girl Scout at magkakaroon nga sila ng activity dito sa loob ng gym. At ang mga grade 1 to 3 nga pala na Girl Scout ay hanggang alas 4 lang. At ayan, shoutout nga pala dito kay Jenica dahil nanonood nga ng ating mga mini vlog. Nakakatuwa nga dahil ultimo mga bata ay kilala na nga si Kumarites. O pag nakita nyo nga ako, wag nyo na akong tawagin Kumarites at Mami Loy na nga lang ang itawag nyo sa akin. Dahil yung iba nga talaga ay naguguluhan sa tawag sa akin. Hapon na nga nito at magdadala na nga lang ako ng pagkain mamayang alas 6 dito sa aking anak. Uuwi na nga muna ako niyan at mamaya na nga lang ako babalik. Dahil mamaya nga isisilipin ko kung anong ganap nila mamayang gabi. Pagpasensyahan nyo na nga't ngayon nga lang ako nakapag-edit ng mga video. Dahil pagkaawas ko nga galing trabaho talaga namang inaantok na ako. O siya, hanggang dito na lang muna mga kumarites. Abangan nyo yung part 2 natin. Thank you for watching. Bye!